Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Ang ibabahagi ko po sa inyo na mabuting balita ay hanguin po natin sa aklat ng Lucas, chapter 10, verse 1 hanggang 12. Unawain po ninyo at pakinggan ang mabuting balitang ihahatid ko sa inyo, brothers and sisters, kapag ito po ay napanood po ninyo, upang nang sa ganun ay kung ano man po ang nilalaman ng mabuting balitang ito ay may sa buhay po natin, sapagkat hindi po biro ang pananampalataya, ang pananalig sa Diyos. Hindi po biro. Hindi po ito katulad ng mga ginagawa natin ngayon na kung kailan lang natin maisipan na magpuri sa Diyos, kung kailan lang natin maisipan magpasalamat sa Diyos, doon lamang natin ginagawa. Ngunit ang totoong nananampalataya sa Panginoon ay ginagawa po itong dapat ginagawa po natin itong responsibilidad natin na papurihan natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos, sapagkat wala dapat tayong ipagmalaki kung hindi ang Diyos. Ang dapat nating ipagmalaki ang Panginoong Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo na dapat nating ipagmalaki, sapagkat siya lamang po ang makatutulong sa atin anuman ang ating naisin kung tayo po ay may pananalig at pananampalataya sa Panginoon. So, sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, hanggat maaari, tapusin po ninyo upang maunawaan po ninyo. Ang sabi po dito sa aklat ng Lucas chapter 10, verse 1 hanggang 12. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon sa kanilang kapayapaan, ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa kanila sa bayan, nalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma.
Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ang tutunghayan po natin dito ay ito po yung sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. So, alam po natin, my brothers and sisters, bakit po sinabi ng Panginoong Hesus, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya nga po, nag-utos ang Panginoong Hesus na magpauna nung 72 na mga alagad upang ihayag ang paghahari ng Diyos. Ilapit ang paghahari ng Diyos sa mga tao. Makilala ang paghahari ng Diyos sa mga tao kung paano maghari ang Diyos. Ayan po ang dapat na inaalam natin sa pamumuhay natin ngayon. Paano nga ba ang paghahari ng Diyos? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos na gawin ng isang tao? Ayan po dapat yung mga bagay na yan ang inaalam po natin sa panahon natin ngayon sapagkat nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang wakas po ng daigdig na ito ay malapit na po kaysa noon. Ayan, baka abutan po tayo na tayo ay wala, nananatili pa rin sapagkat iba po ang pangunawa ng mga taong pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, pinananahanan, sapagkat hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos malibang sumaatin po ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga dapat sa panahon natin ngayon magbalik loob tayo sa Diyos. Ayan lamang po ang gagawin natin. At nakakasiguro po ako sa inyo, sa pamagitan ng Panginoong Hesus, ay gagabayan niya po tayo anumang gawin natin sa buhay natin. Itutuwid po tayo. Hindi po yung mga gawa natin na akala natin nang ipinagmamalaki po kasi lagi natin. Yung mga nakikita natin, yung mga bagay sa daigdig na ito, hindi po natin dapat yan ipagmalaki, yung mga bagay na iyan. Sapagkat wala pong kabuluhan yan sa Diyos. Sapagkat ang inakala po ng tao na makabuluhan sa Diyos, para sa Diyos ay wala pong kabuluhan yan. Ibig sabihin, kung ang mga ginagawa po natin ngayon ay yung mga makasanlibutan, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Yan po ang lagi nating tatandaan. So kapag wala po tayong kaugnayan sa Diyos, wala po tayong pupuntahan kung hindi doon sa nagniningas na pugon, which is sa impyerno. Ayan po lagi nating tatandaan. Sa panahon po natin ngayon, wala nang tapat na nangangaral. Kung maririnig po natin ngayon, iba-iba na ang pakahulugan. Katulad na lamang po na sinasabi po nila na ang Panginoong Hesus ay tao. Ayan po, ang Panginoong Hesus ay talagang anak siya ng Diyos. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siyempre, kung hindi siya magkakatawang tao, hindi na tayo makakausap. Katulad ngayon, yung mga espiritu, ang espiritong nagpapahayag, akala ng mga tao, akala po natin, normal lang na tao, katulad noon sa Panginoong Hesus. Tinuya pa nga nila di ba ito ang anak ni Maria at ang tatay niya si Jose na karpentero? Di ba? Ganun po yung pangunawa po natin. Hindi po natin alam na ang Diyos ay sumasa tao. Kaya ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao upang makausap ang tao. Kasi hindi po maintindihan Kung hindi po magkakatawang tao ang Panginoong Hesus, hindi po natin maintindihan ang kanyang sinasabi. Kaya dapat ang nangangaral po ng salita ng Diyos sa ngayon, yung mga taong pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang ipinangangaral po niyan ay salita, legit po na salita ng Diyos. Sapagkat ayon nga sa nasusulat sa aklat ng Juan, ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ayan po. So, kaya po sinabi ng Panginoong Hesus ang mga bagay na ito. Anong sabi niya? Sinabi niya sa kanila,
Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin, sa kanyang bukirin. Sapagkat kung tayo po, maliban po na tayo po ay makapakinig ng mabuting balita, hindi po natin malalaman ang kalooban ng Diyos, hindi po natin malalaman ang paghahari ng Diyos, maliban po na mapakinggan natin ang katotohanan. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, hindi ko naman sinasabing lahat. Sa panahon po natin ngayon, naglipana na po yung mga bulaan na nagtuturo. Ayan po ang lagi nating pagkatatandaan. Kaya pagka may narinig po kayo na katotohanan ng itinuturo, dapat doon po tayo sa katotohanan sapagkat yan po ang kalugod-lugod sa Diyos. Ayan. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, sa pamumuhay po natin, ang sabi po dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo, kapagkat kaya nga po, aanihin po ang tinutukoy po dito nga anihin tayo pong mga tao. Sapagkat hindi nga po natin naunawaan ang salita ng Diyos. Maliban po na maunawaan natin ang salita ng Diyos, mananatili po tayo sa buhay nating ito. Kapag nanatili po tayo sa buhay nating ito, ang bagsak po natin ay doon po sa pugon na nagniningas, which is sa impyerno po. So walang kabuluhan yung mga pinaggagawa po natin ngayon. Sapagkat mali po yung panuntunan sa buhay natin. Ang inaakala nating mahalaga para sa tao, walang kabuluhan sa Diyos yan. Kaya yan po ang tatandaan natin. Ang inaakala natin na mabuti na ginagawa natin para sa Diyos, ay hindi po kalugod-lugod sa Diyos yan. Yung mga ginagawa natin. Akala lang natin, tama na yung ginagawa natin. Kaya nga po ako tinawag dito upang ipaliwanag po sa inyo ang katotohanan. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan sa 16, chapter 16, ang sabi nga ng Panginoon, mali sila sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig tungkol sa matuwid. Hindi tayo nanalig sa Panginoon eh. Yung sinasabi nating pananalig, brothers and sisters, hindi po yan totoo. Dahil kung totoo pong nananalig tayo sa Panginoon, dapat ginagawa po natin ang kanyang mga utos. Ang problema, baliktad po yung ginagawa natin. Kaya po ako tinawag upang ituwid po yung mga ginagawa natin. Kaya nga nung nag-uumpisa ako, may nagtanong sa akin, yung itinaaral mo ba na sa Biblia? Na andyan po yan. Sabi ko ng ganun, biblical ang itinuturo ko po. Sapagkat hindi po ako magtuturo ng sariling pag-iisip ko sapagkat wala ko noon. Umaasa lang po ako sa Panginoon sa turo sa akin. Kaya po ako nakapagtuturo sa inyo, binabahagi ko po ang salita ng Panginoon. Kung magsasalita po ako ng sarili kong pag-iisip, sarili kong pangunawa, wala po akong magagawa sapagkat wala po ako noon. Sinasabi ng Panginoon Hesus, naligaw na po tayo. Kaya sabi dito, pakinggan natin kung paano nasabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Mateo chapter 9:36 to the following. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Yan po yung kalagayan ng tao. Tayo'y lito. Nakala lang natin, tayo'y masaya, ay kalugod-lugod na sa Diyos. Hindi po yan. Kaya ang turin sa atin ng Panginoon, ng Diyos, tayo po ay lito. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Hesus, siya ay nangangaral na, siya ay naghahatid na ng mabuting balita ng kanyang ama, ng Diyos Ama, sinabi niya nung nakita niya yung mga tao. Sabi niya, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ito po yung kalagayan natin ngayon. Para tayong mga tupa na walang pastol. Pagala-gala lang tayo. Hindi natin alam kung saan ang direksyon natin. Akala natin, alam na natin yung direksyon natin. Pagdating ng hapon, uwi ng bahay. Yan, alam naman natin yan eh.
Pero ang pinag-uusapan po dito, spiritual na direksyon. Yung hinaharap na buhay natin. Yun po yung yan po yung ibig sabihin niyan na dapat nating unawain. Bakit natin unawain yung pamumuhay natin ngayon? Iniwala ng kabuluhan sa Diyos yan. Ang unawain natin, ang hanapin po natin, yung pamumuhay espiritual, yung makapagdadala po sa atin sa buhay na walang hanggan at magtuturo sa atin ng mga bagay na espiritual. Yan po yung hanapin natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, lito at lupaypay, parang tupang walang pastol. Kasi ang mga tupa kapag walang pastol o yung kambing pakawalaan mo yan. Kung saan magsusot yan, parang biik. Ganyan po ang tingin sa atin ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, tuloy, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa, ang mag-aani. Ayan. Ang pag-aani po dito na tinutukoy, ito po yung katapusan ng daigdig. Ang mga aanihin po, yung masasamang damo. Yung pag-aani, halimbawa, yung trigo na itinanim, may tumubo na mga damo, ibig sabihin nun, yung masasamang damo, yung tao po na pinagaharian ng dyablo. Yung mabubuting binhi, yun po yung mga taong pinagaharian ng Diyos. Kaya kung masamang damo po tayo, pagdating ng araw, tayo po ay ihahagis doon sa nagniningas na pugon. Kung hindi po tayo magbabalik loob sa Diyos sapagkat hindi natin alam, huwag po nating ipagmalaki yung mga nangyayari sa atin ngayon sapagkat yan po ay walang kaugnayan sa Diyos yan. Yung mga natatamasa natin, yung nagiging mga achievement natin sa daigdig na ito, walang kabuluhan sa Diyos yan. Tayo lang nagpapahalaga niyan, tayong mga tao. Siyempre para sa atin napakahalaga, pero mas napakahalaga pa po yung dapat ma-achieve natin kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kung mahalaga para sa atin yung achievement natin sa buhay ngayon, sa daigdig na ito, mas napakahalaga po ng achievement na matatanggap natin na nagmumula sa Diyos. Sapagkat yan po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kasi kung wala pong manggagawa, katulad ko po, manggagawa sa ubasan ng Panginoon, wala pong makakaalam sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin. Kasi ang lahat anihin talaga pagdating ng panahon. Maswerte lang tayo kung mapabilang tayo doon sa trigo. Kung mapabilang tayo doon sa ipa, wala, susunugin tayo. Ganon din. Kung tayo po ay mapabilang doon sa masasamang damo, bibigkisin po tayo Susunugin po tayo at ihahagis po tayo doon sa pugon na nagniningas, which is yung impyerno. Ayan po ang kahinatnan natin sapagkat hindi po natin alam Nakala lang natin, okay lang tayo, namumuhay tayo sa daigdig na ito. Pero pagdating sa Diyos, ang tingin sa atin, tayo'y lito at lupaypay. Ngunit kung tayo po ay magbabalik loob sa Diyos at susunod sa kanyang mga utos, tayo po ay magkakaroon ng kalakasan ng higit sa kalakasan ng mundong ito. Karunungan ng higit sa karunungan ng daigdig na ito, ng mundong ito. Ayan po ang ini-expect natin. Mas higit na karunungan. Kung tayo ay matatalino sa daigdig na ito, ngayon kung tayo po ay magbabalik loob sa Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos at tayo ay mag-iibigan,
Sapagkat yan po yung definition nun eh. Mag-ibigan tayo eh. Mamuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Yan po yung definition noon, yung mag-ibigan kayo. Wala, para tayong lito. Di natin alam. Kaya nga dito, sabi nga, ayan, tayo po ay lito. Ang pag-aani naman po na tinutukoy dito, ito po yung katapusan ng daigdig. Pakinggan po ninyo ang sabi ng Panginoon dito sa aklat ng Mateo chapter 13 verse 38 to the following. Ang bukid ay ang sanlibutan, ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ayan po. Kaya pilitin po natin, gawin po natin na tayo'y maging mabuting binhi. Huwag po tayo pumanig doon sa damo. Sapagkat alam nyo ba kung saan tayo dadalhin kung tayo'y papanig sa damo? Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ayan, ganyan din ang mangyayari. Iipunin tayo kung tayo'y mapapanig sa mga damo. Susunugin tayo. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel. Iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama. Ayan po, iipunin ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At saan sila dadalhin? Sabi dito sa 42, at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Magliliwanag na parang araw ang mga hinirang ng Diyos sa kaharian ng langit. Yan po yung dapat na pinagsisikapan natin na tayo'y mapabilang doon sa mga trigo, wag doon sa ipa or doon sa wag mapabilang doon sa mga damo, masasamang damo. Mamuhay po tayo ng matuwid. Hindi gugugulin po natin yung panahon natin sa paggawa ng masama. Wala po tayong kabuluhan sa Diyos. Magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ayan. Kasi nga po, dahil ang tao po, kapag tayo po ay wala sa Panginoon, lito po tayo sa paningin ng Diyos, lupay-pay po tayo. Kala lang natin malakas tayo, pero para sa Diyos tayo po ay mahina. Kasi inakala po natin na ang lahat ng ginagawa natin ay tama. Tama para sa tao. Pero ang mahalaga sa tao ay kasuklan-suklan sa Diyos. Ang talino ng tao ay kamangmangan para sa Diyos. Ang kalakasan na inaari ng tao ay kahinaan para sa Diyos. Pakinggan natin dito sa aklat ng unang Korinto, chapter 1, verse 27 to the following. Subalit pinili ng Diyos ang palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Ayan po, di ba? Pinili niya ang itinuturing na hamak. Tinuturing po ng sanlibutan na hamak, yun po yung pinili ng Diyos. Pinili niya ang itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito.
Ayan, yung mga itinuturing po natin na walang halaga, walang kabuluhan sa daig sa sanlibutan ito, ay para sa Diyos wala pong kabuluhan yan, walang kahalaga-halaga. Kaya akala lang natin kaya nga lahat po ng ginagawa natin wala po yung kaugnayan sa Diyos. Maliban po na tayo ay magbalik loob sa Diyos, magsisi at sumunod sa kalooban niya, sa mga utos niya, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Kawawa po tayo. Sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Ayan. Itinuturing ng sanlibutan kapwa-tao. Yan ang tinuturing na dakila. Nako. Hindi po masama ang gumalang, hindi po masama ang rumispeto sa kapwa. Pero ang iturin mo na isang Diyos, parang Diyos na siya, yun po yung mali. Hindi ko po sinasabi na huwag ninyong igalang yung inyong kapwa. Hindi po ganyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin po, kung ano yung mga halaga sa Diyos, dapat yun po yung ginagawa natin. Hindi yung nakagisngan natin. Ang nakagisngan natin, mahalaga sa atin, pera. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang pera. Pero dapat unahin po muna natin ang Diyos. Pasalamatan muna natin ang Diyos. Papurihan muna natin ang Diyos. Sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng iyan, kung uunahin po niya natin siya. Hindi, mga pinaparangalan natin kapwa natin. Pinili niya ang itinuturing na hamak, walang halaga, at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki na may ibig magmalaki. Wala po tayong dapat ipagmalaki kung hindi ang Panginoon Diyos. Kaya iwanan na po natin yan, mga pinagmamalaki natin. Minsan pinagmamalaki pa nga natin, mamamatay tao Minsan yung malalakas na katawan, wag po natin ipagmalaki yan. Yung katawan natin, wag po natin ipagmalaki yan. Dahil once na binawi ng Diyos yung lakas natin, malulugmok po tayo. Lulupay-pay po tayo, malilito po tayo. Once na binawi po ng Diyos yung karunungan na ipinagmamalaki natin, wala po tayong magagawa. Lulugmok po tayo. Kaya dapat ipagmalaki natin ang Diyos, ang Panginoon, sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, siya ang nagkakaloob sa atin ng lahat ng biyaya na ating na-achieve sa buhay na ito. Naligaw po tayo, iba yung pinasasalamatan natin, iba yung pinapupurihan natin. Sapagkat kapwa natin yung ating pinasalamatan instead na dapat sa Diyos. Kaya walang kabuluhan yung mga pinaggagawa po natin. So yan lamang po, brothers and sisters, sana po ay nagdulot ng panibagong buhay sa inyo ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Hanggang sa muli, kung luluobin ng Panginoong Yesus, na ako'y muling makapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.